Sa pagtatapos ng preliminaries sa nagaganap na tournament ay nagsimula na rin sa pagpupulong ang mga pinuno ng iba't ibang angkan noong sumapit na ang dilim. Napansin ng isang pinuno na mukhang hindi raw masaya si Moon Sobek. Ibinahagi ng isang lalaki na isa ring pinuno ng isang angkan na bukod daw sa naging matagumpay ang tournament ay napakarami ring kaabang-abang na mga partisipante ang sumali dito. Sumang-ayon naman ang isang pinuno at sinabing naroon nga raw ang isa sa mga prinsipe ng Olympus, isang descendant ng Asgard, at pati na rin ang anghel na nagmula sa Zion Guild. Nasabik ang pinunong ito habang binabanggit ang pangalan ni Kim Yuan. Nakakaakit nga raw ang player na ito. Kung sana nga lang daw ay makumbinsi niya ito na sumali sa kanilang Divine Martial School. Sinabi ng isang pinuno na narinig nga raw niya na nakaakyat ito ng sunod na palapag sa paglampas nito sa pagsubok ng Heavenly Demonic Cult. Nakakamangha nga raw ito. Sa dami nga raw ng Martial School ay pinili pa nito ang Demonic Cult na may napakahirap na pagsubok. Nakisali ang kanina pang tahimik na si Moon Sobek sa usapan at sinabing si Kim Yuan daw ang Vice Lord ng Heavenly Demonic Cult. Hindi naman makapaniwala ang mga pinuno sa narinig nilang balita mula kay Sobek, napatanong sila kung ano raw ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Moon Sobek na may isang ranker daw mula sa Heavenly Demonic Cult ang tumawag ng Vice Lord kay Yuan. Sinubukan niya nga raw magpakilala kay Yuan, dahil sa tuwa niya na makakita ng isang baguhang player na may angking talento. Pero nanakot at pinaalis nga raw siya ng ranker na kasama ni Yuan. Nagtanong ang isang pinuno kung bakit naman daw nila ginawa iyon, ganoon na ba raw kahirap sa mga ito ang bumati ng maayos. Sinagot naman ito ng isang pinuno at sinabing nagmula raw kasi ang mga ito sa isang evil cult, ganoon daw talaga ang ugali ng mga ito. Mukhang hindi pa nga rin daw sila nagbabago. Sinabi rin ng pinunong ito na ang Martial Alliance at Demonic Cult ay parang tubig at langis. Naisip ni Moon Sobek na alam niya nga raw na magiging ganoon ang patutunguhan ng usapan ng mga pinuno dahil malaking banta sa kanilang politikal na kapangyarihan ang Heavenly Demonic Cult. Napangiti ito at naisip na simula nga raw ngayon ay wala na sa mga ito ang tatanggap ng maayos kay Yuan. Ipinahayag ni Sobek na alam nga raw nilang lahat na si Kim Yuan ang pinakamalakas at may pinakamalaking tsansang manalo sa ginaganap na tournament. Bakit daw nila hahayaan na manalo ang Vice Lord ng isang evil cult sa kanilang tournament na may napakahabang kasaysayan? Sumang-ayon ang isang pinuno at nagtanong kay Sobek kung may naiisip ba raw itong solusyon. Isinaksak ni Sobek ang hawak niyang maliit na kutsilyo sa isang lutong manok at ibinahagi ang kanyang plano. Sinabi niya sa mga pinuno na gagawin daw nila ang planong ito sa main stage ng tournament. Nang matapos ang preliminary, ay binigyan ng 2 araw na pahinga ang mga kalahok para sa main stage ng tournament. Sa panahong iyon, ang mga players ng Martial Artist Alliance ay nagsagawa ng kanilang sariling pagpupulong na gaya ng ginawa ng kanilang mga pinuno. Sinabi ng nakahigang si Hargon na naantala nga raw ang main stage ng kanilang tournament. Binago nga rin daw ang kanilang tournament format sa isang Battle Royale. Mukhang gusto nga raw ng mga taga-Martial Realm na magkaroon ng pagbabago. Nagtanong si Hargon kay Yuan kung ano raw ang tingin nito, sumagot naman si Yuan ng ano nga raw kaya. Sinabi ni Yuan kay Hargon na maganda nga raw ito at mabilis silang matatapos. Sumang-ayon naman si Hargon at sinabing may punto nga raw si Yuan. Kung maglalaban-laban nga raw sila ng one-on-one na gaya ng orihinal na plano, malamang nga raw ay abutin sila ng napakatagal. Tinanong ni Yuan si Hargon kung bakit daw naroon na naman ito, at nasaan na raw ang mga katim nito. Sumagot naman si Hargon nang umalis daw ang mga ito upang maglaro, kumain, at maggala. Sinusulit nga raw ng mga ito ang kanilang oras dahil ito na ang panghuling araw. Nagtanong si Yuan kung hindi ba raw ang mga ito sasali sa main stage. Sumagot naman si Hargon ng hindi nga raw, narinig nga raw nila na kasali si Yuan. Umatras nga raw ang lahat ng mga ito dahil wala nga raw silang pag-asang manalo. Sinabi ni Hargon na matalino nga raw ang naging pasya ng mga ito. Nakita ni Hargon na halos 5 minuto na lang ang natitira bago magsimula ang kanilang tournament, sinabi niya na halos ito na nga raw ang oras. Nagpakawala si Hargon ng kuryente sa kanyang pagkatuwa at sinabi kay Yuan na magpunta na nga raw sila sa pangyayarihan ng tournament. Sumagot naman si Yuan nang pumunta na nga raw sila.
Naisip niya na mukhang sabik na nga raw si Hargon. Ilang araw na nga raw nitong inaabangan ang araw na ito. Nakapwesto na ang mga taong manunood sa gaganaping labanan sa main stage ng tournament. Nakahanda na rin ang malaking system screen para sa mga nanonood na malayo sa pinaggaganapan na entablado. Nagsitabi ang mga kalahok na nag-uumpukan sa pagdaan nina Yuan at Hargon. Hindi nila maiwasang mapaatras sa lakas ng presensya na ipinapakita ng dalawang ito. Naisip ni Yuan na napakaraming matang araw ang nakatingin sa kanila. Hindi nga raw nila ito maiiwasan dahil sa sobrang pagka-flashy ng katabi niyang si Hargon. Kapansin-pansin nga raw na hindi na ito nagsalita simula noong umalis sila sa kanyang lugar, ibig sabihin nga raw noon ay unti-unti na itong pumapasok sa kanyang zone. May bigla namang tumawag kay Yuan at nagtanong kung natatandaan ba raw siya nito. Nakilala naman ni Yuan ang lalaking tumawag sa kanya. Ito nga raw si Namgonghon na nagmula sa Namgong Noble Clan. Sinabi ni Yuan kay Namgonghon na may mukha nga raw ito na mahirap kalimutan. Nagtanong naman si Hargon kay Yuan kung paano raw sila nagkakilala. Sumagot si Namgonghon na nagkasama nga raw sila sa pagsubok ng ika-11 palapag, kaso nga lang daw ay nagkakilala sila bilang magkalaban. Napaisip naman si Hargon sa sinabi ni Hon na naging magkalaban sila ni Yuan. Sinabihan niya si Namgonghon na mabuti raw at nakauwi ito ng ligtas. Nagpakilala si Hargon kay Namgonghon, sinabi niya rin na siya raw ang tagapagmana ng Olympus. Nakipagkamay si Hon kay Hargon at sinabing maraming araw siyang naririnig na nagsasabing sila rin daw ang tagapagmana. Pinagyabang ni Hargon na ugali ng araw ng kanilang pamilya ang magpasikat. Hindi naman malaman ni Hon at Yuan kung paano sila tutugon sa sinabi nito. Napatingin si Namgonghon kay Yuan, habang pinagmamasdan niya ito ay may bigla siyang naalala. Narinig niya ang mga naging pag-uusap ng mga kasamahan niyang players na kasapi sa Martial Alliance. Sinabi ng isang lalaki na sigurado raw siya na si Kim Yuan ang Vice Lord ng Demonic Cult. Nakumbinsi ang isang lalaki at sinabing eksakto nga raw ito. Nagsimula nga raw gumalaw ang Heavenly Demonic Cult pagkatapos na may kauna-unahang tao ang nakapasa sa ibinigay nilang pagsubok. Ngayon nga raw ay plano ng Evil Cult na ito na manalo sa ginaganap na tournament kahit na hindi naman sila parte ng Martial Alliance. Naisip nga raw siguro nila ito pagkatapos malampasan ni Yuan ang kanilang pagsubok, napakamalihim nga raw ng mga ito. Sinabi ng isang lalaki na siguro nga raw ang rason kung bakit nabago ang petsa at format ng kanilang tournament ay nang dahil kay Yuan. Napalingon ang mga nag-uusap na players sa pagsasalita ng isang lalaki. Nagtanong si Namgonghon kung may nalabag ba raw na batas ang Heavenly Demonic Cult. Kung may ginawa ba raw ang mga itong pandaraya sa loob at labas ng tournament. Wala namang nakasagot sa mga itinanong ni Namgonghon. Sinabihan ni Hon ang mga nag-uusap na lalaki na ano naman daw ang masama kung ang pinakamalakas na player sa tournament ang siyang mananalo. Hindi raw dapat ang mga ito nang huhusga ng dahil lang sa hindi sila parte ng Central Martial Realm, hindi nga raw ito patas at makatarungan. May bigla namang nagsalita at sinabing wala nga raw ibang alam si Hon kundi ang magpakabuti. Sinabihan ni Zhu Gejinsha na isang miyembro ng Zhuge Noble Clan na kung natatakot daw si Namgonghon ay wag na raw itong makigulo at umiwas na lang daw ito. Naisip ni Namgonghon na may pagkaahas nga raw si Zhu Gejinsha, siguro nga raw ay inutusan na ito ng kanyang angkan. Malamang nga raw ay nakumbinsi na nila ang karamihan dahil nagkaroon nga raw ang mga ito ng lakas ng loob kahit na second rank na clan lang sila sa Martial Alliance. Naisip ni Namgonghon na hindi nga raw siya makapaniwala na ang mga matatanda at batang miyembro ng Martial Alliance ay parehong gagawa ng ganoong plano kahit na isa silang mga martial artist. Naisip din ni Namgonghon na bahala na nga raw, sigurado nga raw siya na madudurog lang ang mga ito sa lalaking nasa harapan niya. Napansin ni Yuan ang pagtitig sa kanya ni Hon, tinanong niya ito kung may gusto ba raw itong sabihin. Naisip ni Hon na mukhang kailangan niya nga rin daw itong bigyan ng babala. Sinabi ni Hon na hindi raw siya nag-aalala dahil nakita na niya raw ng personal ang kakayahan ni Yuan. Bago umalis si Namgonghon ay sinabihan niya si Yuan na kahit pa raw ganoon ay mag-ingat pa rin daw ito sa pagtungtong niya ng main stage. Nagtaka naman si Hargon sa mga binitiwang salita ni Namgonghon.
Inanunsyo ng tagapagsalita na malapit na raw magsimula ang main stage ng tournament, kailangan na raw pumasok ng mga partisipante sa loob ng arena. Habang naglalakad papasok sa loob ng arena ay nagtanong si Hargon kay Yuan kung ano raw ang ibig sabihin ng sinabi ni Hun na mag-ingat daw ito. Hindi naman ito sinagot ni Yuan at sinabing pumasok na lang daw sila sa loob. Naglakad ang dalawa patungo sa loob ng napakalaking pasukan. Naghiyawan ng napakalakas ang napakaraming manonood sa pagpasok ng lahat ng mga partisipante sa loob ng arena. Nananabik na silang manood ng mga kaabang-abang at magagandang labanan. Natawa si Hargon at sinabing naiintindihan na niya raw kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Namgung Hun na mag-ingat daw si Yuan. Sinabihan ni Hargon si Yuan na talagang napakapopular nga raw nito. Napakaraming partisipante nga raw ang nakatingin ng masama sa direksyon ni Yuan. Sa pagmamasid ni Yuan ay napansin niya ang partisipante na si Zhu Gejinchon, naiintindihan na niya nga raw ito, parang bata nga lang daw ang mga ito kung mag-isip. Pagkahanda ng kanyang King's Lightning Glove ay sinabi ni Hargon na lilinawin niya raw ito kay Yuan, ito nga lang daw ang gusto niyang makalaban. Kaya kailangang hindi raw ito magpatalo sa ibang tao. Inihanda rin ni Yuan ang kanyang espada at sinabing ang intindihin daw ni Hargon ay ang sarili nito. Hinding-hindi nga raw mangyayari na matatalo siya ng mga ito. Nag-fist bump ang dalawang magkaibigan bago sila maghiwalay sa pagsisimula ng kanilang pakikipaglaban. May naglalakad patungo sa nagaganap na pagtitipon ng mga kasapi ng Martial Alliance. Habang naglalakad ay naririnig ng Heavenly Demon ang mga pag-uusap ng mga pinuno ng iba't ibang angkan. Sinabi ng isang pinuno na malapit na nga raw itong magsimula. Malalagay nga raw sa kasaysayan ang tournament na ito. Bakit daw kaya hindi na lang nila gawing permanenteng ganoon ang format ng kanilang tournament? Sumagot naman ang isang pinuno at sinabing magandang ideya nga raw ito. Pinuri ni Moon Sobek ang pinuno ng Zhuge clan na si Zhu Gejing sa ginawa nito. Muntika na nga raw nilang pabayaan sa Evil Cult ang karangalan ng pagkapanalo sa Grand Martial Arts Tournament. Sumagot naman si Zhu Gejing na wala nga raw siya masyadong ginawa. Sinabi niya na pasalamat nga raw kay Moon Sobek sa paglalatag nito ng magandang plano. Sinabi ni Zhu Gejing na pagkatapos nga raw ng laban ay bibisita siya sa martial school ni na Sobek. Gumaya rin ang ibang mga pinuno at sinabing dadalaw nga rin daw sila. Natuwa naman si Moon Sobek at sinabing malaya nga raw ang mga itong bumisita sa kanila sa kahit na anong oras. Sa kabila ng kasiyahan ng mga pinuno ay tahimik na nakikinig ang pinuno ng Namgung clan na si Namgang Jinwon. Naisip ni Jinwon na sagad nga raw sa buto ang pagiging masama ng mga ito. Ang martial realm nga raw ngayon ay naging isang lugar kung saan mas importante na ang salita ng isang tao kaysa sa kakayahan ng paggamit nito ng espada. Naisip ni Jinwon na mas malakas nga raw ngayon ang boses ng corrupt na si Zhu Gejing kaysa sa kanyang clan kahit pa nga raw second in command lang ang mga ito sa kanilang martial alliance. Nangyari nga raw ito nang dahil sa kanyang kakulangan. Kaya kailangan niya nga raw tanggapin ang responsibilidad at magdala ng revolusyon sa martial realm. Kahit ano pa nga raw ang mangyari ay gagamitin niya ang tournament bilang panimula. Nagtaka si Moon Sobek at Zhu Gejing sa nararamdaman nilang malakas na mana at sa pagbukas ng pinto. Kinabahan ang ibang mga pinuno habang tinitingnan kung sino ang bagong dumating sa kanilang pagtitipon. Hindi naman ito napansin ng isa pang pinuno dahil nakatuon ang pansin nito sa panunood sa nagaganap na tournament. Sinabi ng pinunong ito na nananatiling nakatayo pa rin daw si Kim Yuan. Bakit ba raw hindi nila ito matalo kahit na nag-iisa lang ito? Nagsalita ang pumasok na si Chon Mujin at sinabing mukhang nagbibigay raw ng magandang palabas ang kanyang Vice Lord. Napangisi ito at humingi ng pasensya dahil nahuli raw ang kanyang pagpapakilala. Naroon nga raw ito dahil inimbitahan siya ng Namgung clan. Nagpakilala na ito sa mga nagtitipong pinuno at sinabing siya raw si Chon Mujin, ang Heavenly Demon ng Heavenly Demonic Cult. Kinabahan ang mga pinuno ng iba't ibang angkan sa pagdating ng Heavenly Demon. Hindi sila makapaniwala kung tama ba raw ang pagkakarinig nila sa pagpapakilala nito. Nagtanong ang kinakabahang si Moon Sobek kung ano raw ang ginagawa doon ni Chon Mujin ng Heavenly Demonic Cult. Lumapit si Namgung Jinwon at binati ang Heavenly Demon, sinabi niya na hinihintay niya nga raw ang pagdating nito.
Nagpasalamat si Namgong Jinwon sa Heavenly Demon sa ginawa nitong paglalakbay ng malayo upang makapunta lang doon. Napahawak naman sa kani-kanilang mga espada ang mga pinuno ng kani-kanilang angkan dahil sa nararamdaman nilang kaba sa nasa harapan nilang Heavenly Demon. Sinabihan ng Heavenly Demon si Moon Sobek na kapag daw binunot nito ang kanyang espada ay sigurado raw siya na mamamatay ito sa kanyang mga kamay. Tinapik ng Heavenly Demon sa likuran ang walang kibo na si Moon Sobek at sinabing tama raw ang naging desisyon nito. Sinabi ng Heavenly Demon na mula raw sa pagkakarinig niya ay mukhang ang Vice Lord ng Heavenly Demonic Cult ay ang siyang mananalo sa nagaganap na tournament kung nasunod lang ang orihinal na plano. Nagtanong ang Heavenly Demon kung katanggap-tanggap ba raw ito, ano naman daw ang karapatan ng isang demonic cult na manalo sa Grand Martial Arts Tournament. Napatahimik naman ang mga pinuno sa prangkahang pagtatanong ng Heavenly Demon. Nagtanong ang Heavenly Demon kung bakit daw ganoon ang itsura ng mga mukha ng mga ito. Sinabi ng Heavenly Demon na mukha ba raw siyang galit na galit. Nagkakamali raw ang mga ito, wala raw siyang dahilan para magalit. Sinabi ng Heavenly Demon nang may kumpiyansa sa mga kasaping pinuno ng Martial Guild, na ang laro raw na pinaghirapan ng mga itong dayain ay sisirain lang lahat ng kanilang Vice Lord na si Kim Yuan. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Yuan ay may biglang naghagis ng palakol sa kanyang likuran, mabuti na lang at nakaalisto si Yuan at nagawa niya itong maiwasan. Tiningnan ni Yuan ang naiwasan niyang palakol, naisip niya na isang araw itong arcane sword at hindi ordinaryong sandata. Mas kilala nga raw ang skill na ito sa martial realm sa tawag na sword ki. Isang araw siguro sa mga malalakas na partisipante ang naghagis nito sa kanya. Pagkalingon ni Yuan ay napansin niya na mukhang seryosong araw ang mga ito sa pag-atake. Sinugod si Yuan ng isang lalaki gamit ang mahaba niyang spear, nagawa naman itong masangga ni Yuan gamit ang kanyang espada. Ibinigay ng nakaspear na lalaki ang buo niyang lakas habang idinidiin ang kanyang sandata. Ngunit kahit ginawa niya yon ay tumalsik pa rin ito dahil sa lakas ni Yuan na hindi man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Sinabi ni Yuan sa lalaking sumugod sa kanya na kung hindi raw siya nagkakamali, mukhang siya lang daw ang inaatake ng mga ito. Sumagot naman ang lalaking nakaspear na huwag daw itong personally ni Yuan. Nagkataon nga lang daw na matagal ng kaaway ng kanilang martial guild ang Heavenly Demonic Cult na kinabibilangan ni Yuan. Sa bandang likuran ng mga kalahok na umaatake kay Yuan ay nakatayo ang pinakautak ng grupo na si Zhuge Jinchon. Habang pinagmamasdan ang nakangising si Zhuge Jinchon ay naisip ni Yuan na kaya raw pala bigla na lang binago ang format ng kanilang main stage. Hindi niya nga raw alam kung sino ang nakagawa ng planong ito, pero simple nga raw ito at epektibo. Sa libo-libong tao nga raw na nagkakagulo habang nakikipaglaban, natural nga lang daw na may mga taong magkampi-kampi upang unahin kung sino ang pinakamalakas. Wala nga raw magdududa na may ginagawa silang pandaraya dahil sa dami ng mga naglalaban. Naisip ni Yuan na mukhang napag-isipan nga raw ng mabuti ang planong ito. Sinabihan ni Yuan ang mga kalahok na umaatake sa kanya na wala nga raw siyang dahilan para personalin ang mga ito. Ini-activate niya ang skill na arcane sword sa kanyang espada at sinabing lahat nga raw ng mga ito ay walang kwenta sa mga mata niya. Pagka-activate ni Yuan ng skill na arcane sword ay natanggap niya ang notification na may misteryosong kapangyarihan daw ang humaharang sa kanyang mana. Dahil daw doon ay nabawasan ng bahagya ang epekto ng kanyang arcane sword. Pagkakita ni Jinchon sa espada ni Yuan ay naisip niya na alam na niya raw ngayon kung bakit popular ito. Upang makagawa nga raw ng ganoon kalaking sword ki, kakailanganin nga raw nito ng hindi bababa sa 60 arcane power. Pero malayo pa nga raw ito sa lakas ng isang ranker na gaya ng mga naririnig niya. Naisip ni Zhuge Jinchon na mukhang hindi nga raw totoo ang mga narinig nilang balita, makakayanan nga raw nila itong harapin. Tapos na nga raw siya sa kanyang kalkulasyon kay Yuan. Ibinuka ni Zhuge Jinchon ang kanyang pamaypay at tinawag ang lahat ng mga kasamahan niya sa Martial Guild. Itinuro ni Zhuge Jinchon sa direksyon ni Yuan ang hawak niyang pamaypay at sinabing atakihin na raw nilang lahat ito. Sabay-sabay na sumugod ang mga nagkampihang kalahok ng Martial Guild papunta kay Yuan. Nagkaroon ng malakas na kuryenteng kapangyarihan sa loob ng arena. Biglang dumating si Hargon sa gitna ng mga sumusugod na kalahok at inatake niya ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang electric attack.
Tumilapon ang mga players na pasugod kay Yuan dahil hindi nila inasahan ang biglang pagsulpot ni Hargon. Nagkaroon ng malahugis bilog na distansya ang mga nagkampihang partisipante sa pwestong kinatatayuan nina Hargon at Yuan. Hindi sila agad makaabante dahil sa malakas na kuryente na pinapakawalan ni Hargon. Sinabihan ni Hargon ang mga nagkampihang partisipante ng Martial Guild na duwag daw ang mga ito. Tinanong niya rin kung hindi ba raw ang mga ito nahihiya sa mga pinagagagawa nila. Tinanong ni Zhu Gejinshan si Hargon kung ang ibig sabihin ba raw ng aksyon na ginawa nito ay nasa panig siya ni Kim Yuan. Sumagot naman si Hargon at tinanong kung ano naman daw kung ganoon. Binanggit ni Jinshan na gusto pa raw sana ng kanilang angkan na magkaroon ng magandang relasyon kay Hargon. Natahimik naman si Jinshan sa sinabi ni Hargon na sino ba raw ang nakaisip ng ganoong ideya. Napakatanga naman daw nito. Nagtanong si Hargon kung nasaktan ba raw ito sa sinabi niya, napakamaramdami naman daw nito. Mukhang ang mga walang hiyang taga-Zuge clan nga raw ay marunong lang dumaldal gamit ang dila nilang malaahas. Sinabi ng isang lalaki na nagmula rin sa Zuge clan na bakit daw walang pakundangan si Hargon kung magsalita. Biglang naglaho si Hargon sa kanyang kinatatayuan at sumagot sa lalaking taga-Zuge clan na dahil daw hindi makatarungan ang ginagawa nila, kakausapin niya raw ang mga ito sa paraan na madali nilang maiintindihan. Sa bilis ng pagkawala ni Hargon ay hindi inasahan ni Zuge Jinshan ang biglang paglabas nito sa kanyang harapan. Nakahanda na ang nagdidiklapang kamao ni Hargon sa gagawin niyang pag-atake. Sinuntok ni Hargon si Jinshan ng napakalakas. Tumalsik ito ng ilang distansya dahil sa layo ng entrada ni Hargon sa ginawa nitong pagsuntok. Hindi naman napuruhan si Jinshan, namanhid lang ang kamay nito sa ginawa niyang pagdepensa sa suntok ni Hargon. Humiyaw si Jinshan sa kanyang mga kasamahan at sinabing siya raw muna ang bahala kay Hargon. Madaliin daw ng mga ito ang pagpapatumba kay Yuan upang matulungan siya. Biglang sumulpot ulit si Hargon sa harapan ni Zhu Gejinshan at sinuntok niya ito ng malakas sa kanyang dibdib. Sa pagsuntok na ito ay tinanong ni Hargon si Jinshan kung sino ba raw ang sinasabi nito na haharapin niya. Napigilan ni Jinshan ang kanyang pagtumba kahit napakalakas ng tinamo niyang suntok, ginagawa nito ang lahat upang hindi siya mawalan ng malay. Napatingin si Hargon sa mga kalahok na nagsasabing hindi ba raw sa pagkakaalam nila ay magkaaway ang Olympus at si Kim Yuan. Nagtanong si Hargon kung paano raw nila ito nalaman. Naisip ni Hargon na mukhang may koneksyon din ang Zuge clan sa Olympus. Malamang nga raw ay napagtanto na rin agad ito ni Yuan. Habang sumusugod ay napaisip si Hargon kung ganoon na ba raw talaga ang pagiging masama ng mga ito. Sinuntok ulit ni Hargon si Jinshan gamit ang kanyang nagkikidlatang kamao. Sa pagkakataong ito ay inasahan na ito ni Jinshan. Ginamit niya ang kanyang pamaypay upang sanggahin ang ginawang pagsuntok ni Hargon. Nagtaka si Jinshan sa pagkakaroon ng gasgas at kaunting sunog ng iniingatan niyang sandata. Habang nakikipaglaban ay napapaisip si Jinshan kung ano raw ang nangyayari ngayon. Hindi nga raw siya nasurpresa sa lakas ni Hargon dahil isa ito sa mga anak ni Zeus. Pero napakalaki naman daw ng agwat ng lakas nila kahit na tinatawag din siyang genius player ng kanilang angkan at inaasahang mamuno sa martial realm. Hindi na naiwasan ni Jinshan ang mga pag-atake na pinapakawalan ni Hargon, nakailang tama rin ang natanggap niya sa bilis ng mga suntok nito. Habang nahihilo pa ay napapaisip si Zuge Jinshan kung bakit daw hindi man lang siya makapalag sa pakikipaglaban niya kay Hargon. Agad na umatake ulit si Hargon at sinundan niya ito ng isang mabilis na suntok, naalis naman ng bahagya ang pagkahilo ni Jinshan at nagawa niyang masalo ang suntok na pinakawalan ni Hargon. Itinuon ni Jinshan ang kanyang mga paa upang mapigilan niya ang pag-atras niya ng malayo. Habang nakasangga ang kanyang pamaypay sa kamao ni Hargon ay sinabi ni Jinshan na kung hindi raw ito nakialam, malamang daw ay napatumba na nila ng madali si Yuan. Natawa naman si Hargon sa sinabi ni Jinshan na madali lang nilang matatalo si Yuan. Napatanong siya kung talagang ganoon ba raw ang paniniwala ng mga ito. Ngumiti si Hargon at sinabi kay Jinshan na kung tingin ba raw talaga nito na malaki ang magiging diferensya niya sa pagtalo kay Yuan. Sa isang makapal na usok ay mararamdaman ang isang makapangyarihang mana. Nagmula ang kapangyarihang ito kay Yuan at sa gamit niyang espada.
Napakaraming partisipante ang natalo na ni Yuan kabilang na ang mga nagkampihang players ng Martial Guild. Hindi man lang napapagod at pinagpapawisan si Yuan sa pakikipaglaban niyang ito. Mabilis niyang inatake at tinalo ang isang lalaki na sumugod sa kanya, hindi na niya kinailangang mag-activate pa ng mga skills para lang talunin ang mga ito. Sinabihan ni Hargon si Jinchon nang nakakahiya raw sila. Nagplano pa raw ang mga ito ng maigi para lang talunin ang isang lalaki na hindi man lang siniseryoso ang ginagawa niyang pakikipaglaban. Napatanong si Zhuge Jinchon kung ano raw ang ibig sabihin ni Hargon. Tumilapon si Jinchon sa huling suntok na pinakawalan ni Hargon, ramdam niya ang lakas ng kuryente na dala nito na siyang unti-unting sumusunog sa kanyang katawan. Habang tumitilapon ay naisip ni Jinchon na hindi niya nga raw matatalo ang taong kagaya ni Hargon. Napapaisip din ito kung totoo ba raw ang sinabi ni Hargon na mas malakas pa si Kim Yuan kaysa sa kanya. Kung may katotohanan man daw ang sinabi nito, isang halimaw nga raw pala si Kim Yuan. Bumagsak ang katunggali ni Hargon na si Zhuge Jinchon, wala na itong kakayahan na ipagpatuloy pa ang kanyang pakikipaglaban. Nawalan ng lakas ng loob ang napakaraming mga partisipante matapos makita ang walang malay na si Zhuge Jinchon. Isa-isa ng mga itong binitiwan ang kanilang mga hawak na sandata, at inihayag ang kanilang pagsuko at pagkatalo sa nagaganap na tournament. Nagmadali ang mga itong nagtakbuhan papalabas ng arena sa takot na baka sila naman ang atakihin ng tingin nila ay mga halimaw na si Hargon at Yuan. Sinabi ni Yuan kay Hargon na mukhang sila na lang daw dalawa ang matitira, tinanong niya ito kung gusto na ba raw nitong magsimula. Pinagbunggo ni Hargon ang kanyang mga kamao at sumagot kay Yuan na matagal ng araw niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Ngumiti si Hargon habang nakatingin kay Yuan at sinabi ang mga salitang, wala na raw tatamis pa sa isang prutas na pinitas kapag perpekto na ang pagkahinog.